Magandang buhay! Andito na naman tayo sa ating daily vlogs. So for today's video, medyo nakakaangat-angat tayo sa buhay. Joke lang. Nakabili tayo ng porterhouse. Kanina, nagkalabang kami ni Aya. Tapos namili kami ng mga paninda namin. So nag-decide kami na pumunta ng hypermarket. Tapos ayun, nakakita kami niya ng porterhouse. Talaga naman gustong-gusto din namin yan. So, ayan. Yan decide namin na iulam. Instead na kumain kami sa labas ni Aya, bumili lang kami para medyo lessen. Pero, nagmerenda pa rin naman kami doon. Pero hindi kami nag-heavy meal kasi nga, luluto nga kami yan. So, ayan. Pinatry ko lang yan. Lagyan natin siya ng salt and pepper. So, yan lang naman talaga yung pampalasa dyan. Medyo generously yung lagay ko. So, ayan, nilagyan ko na yung pinainit ko na yung pan natin. Lagyan natin ng onting oil para hindi masunog yung butter niya. So, ayan na yung kanyang butter. Sinimot-simot ko lang yan. Wala nang laman yung isa naming butter. So, pag nalusaw na yung butter na yan, lalagay mo ngayon itong iyong steak. Di ba nakakatuwa? Minsan, napagdidesisyon na namin ni Aya na huwag na kaming kumain kasi mas maganda naman talaga yung home cook although maganda kung kakain ka sa labas kasi kakain ka na lang, hindi ka na magliligpit, hindi ka na magluluto. Sa home cook naman sigurado ka na medyo affordable siya, kakain lahat, sure mo rin na malinis, tsaka mainit, fresh from the pan, gano'n. So, ayan, nilagay ko na si porterhouse dyan. Nilagyan ko rin siya ng bawang. Para may siya. May taste of garlic. Talagyan ko sana siya ng spices, garlic salt Kaya nang nag-hesitate ako, baka ako mag-iba yung niya. Kaya salt and pepper na lang talaga. Ayan. So, ganyang hayaan mo lang siya. Dapat yung apoy mo dyan malakas. Masisiro mo talaga siya. Pag malalak mo na yung mga niya. Diba? May mga palaklak pa akong nalalaman. Kailangan maano talaga yung apoy mo malakas. So, ayan. Hinahalo-halo ko lang yung bawang. Inialagaan kong huwag masunog agad. Tapos, after nyan, binaligtad ko na. Isang side naman. Same din. Tapos, nilagyan ko lang siya ng isang slice ng butter ulit. Ayan na yung mga juices ng beef. Lumalabas na siya. Ayan, baligtad ko na lang siya. Ayan, medyo hindi pa yan kasi gusto ko yung well done talaga. Ayan, medyo nag-well done na siya. Palagi kong pinapatong yung bawang sa ibabaw niya para maglasang bawang siya. Ayan, ang ganda na ng itsura niya, diba? Tapos, ayan, luto na yan. Hahanguin na natin yan at magpaproceed tayo sa next natin gagawin. Medyo marami-rami pa tong pagdadaanan nito bago kami makakain. So, ayun na nga. Diyan sa pan na yan, diyan na rin kami gagawa ng sauce niya or gravy niya. So, meron na naman siyang butter. So, nilagyan ko lang siya ng cornstarch. Tapos, nilagyan ko siya ng milk. Bali, ang gagawin natin dyan is pepper sauce. So, expect nyo na talagang marami siyang pepper. So, ayan. Diyan na kami gawa ng gravy kasi yung mga sauce ng beef, nandiyan na mismo sa pan na yan. So, sasama siya dun sa sa gravy. Yung mga katas-katas ng beef, ayan, nandiyan na siya sa gravy. Kaya sigurado ka na napakalasa niyang gravy na yan. So, ganyan na yung itsura niya. Nilagyan ko siya ng milk. Tapos yan, nag-add pa ako ng maraming pepper. Ayan. Talagang pepper sauce yan. Kasi sandamakmak na ng paminta yan. So, binabagay ko lang siya dun sa ulam namin. Kaya ganun. O, diba? Tapos nag-add tayo ng onting salt. Onti lang kasi malasa na yan kasi nga yung juices nung niluto mo, andyan na. So, sa ganyang medyo lumapot na masyado yung sauce ko. So, mag-a-adjust ulit tayo. Mag-a-add tayo ng konting milk pa. Tapos water ulit. Tapos haluin mo na lang ulit. Kasi yung consistency dapat na hinahanap ko, okay na sana kanina. Nagdire-diretso tayo ng luto. So, masyado siyang lumapot.
Pag ganyan naman na nangyari, mag-add ka lang nung ano niya. Add mo lang siya ng gatas tsaka ng water. Babalik na yung consistency gusto mo. Masyadong marami yata napalagay kong cornstarch kaya ganun. Pero yan sa time na yan, nangangamoy na dito sa bahay, amoy steak na. So nagugutom na talaga kami. Natatagalan na yung mga anak ko. Ang tagal ko daw lutuin. So ayan. Okay na yan oh. Babalik na ulit sa consistency gusto mo. Yan. Yan, ganyan. Napaka-creamy niyan, no? Buttery sauce, tas pepper. Ay, bagay na bagay talaga yan. Pag mga ganyang mga sauces. So, yan. Continue ng halo. Hanggang sa maging okay at okay na yan sa ganyan time. So, sa susunod naman, ito sa aking panapaboritong lumang-luma na. Naglagay lang ako ng butter dyan. Pangit na ng pan ko, no? Pero favorite ko yan kasi ang sarap magluto dyan. Tapos nilagay natin tong side dish na nabili na lang natin. Corn, carrot, and peas. Kapartner din na ating ulam. So, yan. Madali na lang yan. Iinitin mo na lang yan eh. Lagyan mo lang siya ng salt para medyo magkalasa siya. Tapos butter. Yung butter talaga yung magdadala dyan. Yung butter kasi namin nabili is unsalted. Kaya need namin mag-seasoning. Sinison ko lang siya ng salt. Tapos talagyan ko pa siya ng onting butter para yung medyo parang may ano na siya. Parang may sabaw-sabaw. Pag na-melt yung butter, yung masarap sa kanin kasi yung ganon. So, ayan, diba? Konti na lang yan, maluluto na yan. Hindi mo siya kailangang lutuin ng sobrang luto. Maganda dyan yung, may lutong din. May crunch pa siya. Luto na rin naman yan. Parang need mo lang siyang initin. Pero kami yan, medyo tinatagalan ko mga 3 minutes siguro na luto or 2 minutes. Pero okay na talaga yan. Pag ganyang niya. Goods na yan. Ready to go na, kumbaga. So, ayan. Apaka-busy ko ngayong gabi. Parang dire-diretso yung ginagawa ko. Nakakapagod din. Sa dating ng magluluto ka pa. Busy day today. So, ayan. So, ayan na. So, ayan na guys ang ating finished product. Tignan mo naman yung presentation yun. May katabi pa yung gunting. Huwag yun ang pansinin. O, diba? Good for 3 person na yung niluto ko. Actually, may sumobra pa nga dyan natira. Tinapak na lang namin. So, paano? Bye-bye na ha.